na lang natuloy, mayroon pa lang Senate Blue Ribbon hearing no isang araw. Oo. Pero parang naiba na po, Sen. Kayo po bilang miyembro ng Blue Ribbon, natapos na ba muna yung flood control issue? Hindi pa. Ang problema, sa aking palagay lang naman, Opo. mukhang hindi na malaman kung saan itutuloy eh. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila... Tinapos. Paano ba nila tatapusin yun? Alam mo, ako tinapos ko na eh. Sa akin lang, ha? Kahapon kasi mayroong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay I-CARE, no? I-CARE. Interdisciplinary Conference Opo. on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. I-CARE, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Erice, si Ma'am Malutikya, nandun din, si Professor Popoy de Vera, at saka yung isang parang din ng, ng political science sa UP. Okay, opo. Yan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Doon ko nakita yung pagkakataon na ilabas ko na yung minority report ng Blue Ribbon Committee. Kasi wala pa ako nakikitang report at baka ako magtagal bago makapagpasya yung buong Blue Ribbon. Opo. Kung paano nila tatapusin ang napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control. Ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong hapon. 6 sa kabuuan po ng Senado, ng Minority. Siyam kami sa minority, di ba? Opo. So, 6 sa kanila, nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila eh. Sumang-ayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko dun sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So, makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Ang dami rin pala. At doon, kinuwento namin, maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Ngayon, palagay ko, kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables. Opo. Paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds. Yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag-usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH. Parang yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusyonan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusyonan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero meron dun paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang
pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Okay. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang Dadalhin sa tinatanong DOJ, namin, opo. dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Nako, Kapag tinatanong mo naman, doon nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna nga ako. Ano bang arrangement dito? Opo. Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o Opo. investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Oo. Ayun. So binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun. At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado. Opo. Para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun. So, kasi pero ang ibig ko sabihin, kung sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa, kukopyahin niya yun lang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung paniwalaan nyo. Bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon. Kasi mababasa niya eh. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Magmula nung ito'y matigil at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Kahapon, iba na yung pinag-usapan. Yung BIR Sabi mo nga kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talaga nag-iba. Pero dun po sa mga rekomendasyon, para hindi na maulit yung nangyari dun sa pagkasamantala ng pondo, may bababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming i-amend dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron sila sa, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. At tapos sabi namin, tanggalin na yung opisina kung tawagin ay River Basin yung sa DNR, opo. Na nando sa DNR na wala namang gamit. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of quitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yun ay nagawa natin, pwedeng sila na magdemanda. Halos 14 yun eh. Yung panukalang batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. Meron din. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin itong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring
makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga, Hindi pa tapos. Opo. kasi nga nung dumating si Saldico, hindi naman makauwi. Oho. So ito ang layo nito, maitama lang yung sistema, Sen. Hanggang doon lang naman ang Blue Oo, Ribbon. tama, oo. Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga maanomalyang mga projects, Oho. maiwasan at hindi na maulit. Ayun. Oho. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba itong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. Dahil talagang wala namang ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa Sa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Oo. Naglatag ka ng flood control, wala namang connection, hindi magkaka-connect. Magkaugnay. Paano dadaloy talaga yung... Di ba? Pag nasunod po itong mga rekomendasyon, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, Opo. isipin mo na lang, doon lamang sa quality assurance unit nila. Oho. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi magkakaroon ng ghost project. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Opo. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time Ang totoo hindi, namamanipula. Oho. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun. Oho. Ayun pala, at least masusolusyon na. Kasi mulat sa pulse, pinag-uusapan natin, nagsimula tayo doon sa Napoles Cam at kung ano-ano, naulit na naulit, yung palaki ng palaki. So ngayon, kung may tatama itong sistema, sa susunod, hindi na mangyayari ulit itong ganitong kalaki ng iskandalo. Dapat hindi na. Isipin mo si Napoles. Kailan ba yun? 2012 ba yung Napoles? Opo, parang gano'n Oho. 10 billion lang yun Naku, sukulam ang tao ng mga panahon na yun, Oo, Sen. suklam na suklam talaga Talagang nasusuka na yung tao ron Oho. Pagkatapos, 2025, ganito yung nangyari. Oho. Di ba? Naging amateur si Napoles Barya pala yung nakuha ni Napoles. Mamaya pag-usapan pa natin mamaya pagka dumating na yung sinasabi Ayan. ko sa iyo. Oho. Ha? Ngayon po, teka lang, sasalin ba kayo sa BICAM? Kasi si Jinggoy ata, wala Tapos Senador Bato de la Rosa, Baka hindi rin nakaten. nandun din, pero wala din Nasa listahan lang. Oho. Pinapalitan ba, Sen, pag may hindi makakadalo? Depende sa minority leader namin kasi pag nag-usap-usap kung sino yung mapili niya na pupunta ron, kung okay lang naman siyang pumunta o may makakasama siya. Mamaya, tawagan natin yung ating bisita kung siya naman palagay ko kasama siya doon Ganun ho ba? Kasi meron akong napuna doon sa Nelson Sa listahan. Doon sa listahan. Pero sa part naman ng camera. Oo. Di ba? Sino ba Nabasa ko rin yun Oo, nandun yung mga... Parang 12 yata Opo, sila. 12. Sabi ko, meron akong dalawa doon na nakita. Dapat kasi kako noong 2025, andun din sila na nangyari itong ito. Di ba? yung chairman ng kanilang minority doon si Nonoy Libanon, tahimik ata sa usapin ngayon. Dapat kako, well anyway, Nelson, sige, baka meron ka pa dyan. Hindi, isa yata kinasuhan kanina Sino? Sa ombudsman. Si Kong Momo. Romeo Momo. Hindi ko alam kung makaka-apekto yun dun sa kanyang role as member ng BICAM. Nako. Pero sabi ho pala, Sen, meron na rin malalaking isda na ipapahuli. Sabi nyo kasi noong nakaraan, sap-sap at saka dailies lang po yung nakita nun yung kinakasuhan. Baka malaking isda yung mahuli, baka bilasan Kasi nagtatagal di ba? Naku, ganun ho ba? Gusto ko yung mahuli mo, yung talagang sariwang-sariwa.
Sariwang At sariwa na talagang malaki. malalaking isda. Yan naman di ba? Kamukha nung nagpunta ako ng Lawag, Opo. binisita natin yung mga ibang mga project na dapat nating makita ron. Nagpunta ako sa palengke ng Lawag, napakaraming isda na mga sariwa. Mga sariwa ho doon. No? Malalaki yan. Big fish. Hindi naman masyadong malaki kasi hindi ko naman hinahanap yung malaking isda doon. Ako nagpunta lang naman doon para makatikim ng mga isda ng Lawag. Umakyat ako sa third floor nung palengke ng Lawag City. Nandun pala yung mga bagnet. Aba, may third floor yung palengke. At saka yung... Hindi, may third floor talaga. Mamaya, malalaman pa natin kung alam talaga nung ating bisita. Meron silang mga langgunisa. Iba yung vegan iba yung vegan. Iba yung vegan. Nako. Oo. Para May sa dala ba kayo dyan, sir? Ha? May dala kayong sample dyan? Kasi Wala ka para naman sa sinabi, amin, kasi dinala para sa sa amin ni Nelson, chismis po yan. Hindi na... Wala, hearsay. Hearsay. Teka Your lang, Honor. bago lang tayo mag-break, Sen, meron kayong pinuntahan na inaugurate doon sa may Cagayan. Mamaya na. Mamaya na. mamaya na rin. Di sige, sige. Discuss natin mamaya yan. Opo, kasi magkakaroon ng pagkatalo-talo ngayon sa social media kung bakit daw kayo nandun samantalang, sige po, mamaya. Ito muna, meron tayong paalaala. Bilang bahagi po ng inaugurasyon, pinangunahan ng Pangulo. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oho. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Oho. Nasa telepono daw. Sa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalaki natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay na ito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Oho. Kasi premature Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question na yung, huli. yung Oo. Wala pinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Oho. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo.
makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan nating matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Doon sa bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oho. Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun Doon mo talaga. makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta. Hugutin na lang kung may Ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh, nakakapagtaka Pwede eh. ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bangkeron, sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na nga pala, pera yung no? Maharlika, Oo, nalo oo, ka na. nga pala, oh. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, Yeah. di ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Oo. Mali yun. yun. Eh, naitanong ko nga Bulong-bulong yung nga tungkol eh. sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Oo. Kumita Yan. na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment Hindi po. pa interest. Eh. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga ng opisyal, yes pa, lalaki ng sweldo naman ngayon. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At doon? kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon?
ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Apo. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Eh sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O, dinalusutan One na at a naman. time lang. Ayun, so